Life is a journey, not a destination. Paghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang buhay ay may tuturing na isang paglalakbay. Sa paglalakbay na ito ay kailangan ng tao ang mga kasama. Upang maging magaan ang kanyang paglalakbay, una, paglalakbay kasama ang kapwa. At ikalawa, paglalakbay ang kasama ang Diyos. Espiritualidad at pananampalataya, daan sa paipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Ang tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha dahil hindi lamang katawan ang ibinigay sa kanya ng Diyos, kundi pinagkalooban din siya ng Espiritu na nagpapabukod tangi at nagpapakawangi sa kanya, sa Diyos. Ngunit ang nagpapakatawa ang kanyang Espiritu na kinaroroonan ng personal. Ang persona, ayon kay Skeller, ay ang pagkaako ng bawat tao na nagbubukod tangi sa kanya. May tatlong uri ang relihiyon. Ang una, pananampalatayang Kristyanismo. Itinuturo nito ang buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig, at paniniwalang ipinakita ni Jesucristo. Pangalawa, pananampalatayang Islam. Si Muhammad Ali ang nagtatag nito. Sa Quran, ang banal na kasulatan ng mga Muslim, matatagpuan ang mga banal na aral ng Islam. May 5 haligi ang Islam. Ang una, ang Shahadatain o ang pagpapayag ng tunay na pagsamba. Wala nang ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba, maliban kay Allah at kay Muhammad na kanyang sugo. Pangalawa, ang Sala, pagdarasal. Ito ay praktikal na nagpapakita ng pananampalataya at pinananatili ang mananampalataya sa ugnayan nila ng kanilang tagapaglikha. Pangatlo, ang Saum o pag-aayuno. Ito ay obligasyon ng bawat Muslim na may sapat na gulang at kalusugan ng katawan tuwing buwan ng Ramadan. Pang-apat, ang Zakah, itinakdang taon ng kawanggawa. Ang Zakah ay hindi lamang voluntaryong pagbibigay sa mga nangangailangan, kundi isang obligasyon itinakda ni Allah. Panglima, ang Hajj o pagdalaw sa Mecca. Ang bawat Muslim na lalaki at babae na may sapat na gulang, mabuting kalusugan at kakayahang gumugol sa paglalakbay ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar ng Mecca, ang sentro ng Islam sa buong mundo. Pangatlo, pananampalatayang Budhismo. Ayon sa Budhismo, ang paghihirap ng tao ay nag-uugat sa kanyang pagnanasa. Ang pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman, matinding galit sa kapwa at labis na pagpapalaga sa materyal na bagay. Ito ang nakatuon sa aral ng Siddhartha Gautama o ang Buddha ng isang dakilang pangangaral ng mga Budhismo. Si Gautama ay kinikilala ng mga Budhista na isang naliwanagan. May 4 na katotohanan na naliwanagan kay Siddhartha Gautama. Una, ang buhay ay dukkha, kahirapan o pagdurusa. Pangalawa, ang kahirapan ay bunga ng pagnanasa o taha. Ang ikatlo, ang pagnanasa ay malulunasan. Pang-apat, ang lunas ay nasa 8 landas. May 8-fold path. Una, tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pananalita, tamang kilos, tamang kabuhayan, tamang pagsisikap, tamang kaisipan, at tamang atin. Ano nga ba dapat ang gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos? Una, panalangin. Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa panalangin, ang tao ay nakakapagbigay ng papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad at paghiling sa Kanya. Pangalawa, panahon ng pananahimik o pagninilay. Ang pananahimik ay makakatulong sa tao upang makapagnilay, upang maunawaan ng tao ang tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. Pangatlo, pagsisimba o pagsamba. Magkakaiba man ang ating reliyon, ang pagsisimba ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa tao upang lumawak ang kanyang kaalaman sa mga salita ng Diyos at maibahagi. Pang-apat, pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, nararapat na malaman ang kanyang mga turo o aral. Pagmamahal sa kapwa. Hindi masasabi na maganda ang ugnayan ng tao sa Diyos kung hindi maganda ang ugnayan niya sa kanyang kapwa. Mahalagang maipakita ng tao ang paglilingkod sa kanyang kapwa.
Apat na uri ang pagmamahal. Una, affection. Ito ay yung pagmamahal bilang magkakapatid, lalo na sa mga magkakapamilya o maaring sa mga taong nagkakilala at naging malapit o palagay na ang loob sa isa't isa. Pangalawa, pilya. Ito ay pagmamahal ng magkakaibigan. Meron silang iisang tunguin o nilalain na kung saan sila ay magkakaugnay. Pangatlo, eros. Ito ay pagmamahal batay sa pagnanais lamang ng isang tao, kung ano ang nakakapagdulot ng kasiyahan sa kanyang sarili. Pang-apat, agape. Ito ang pinamataas na uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, ganyan ang Diyos sa tao. Patuloy na pagmamahal sa kabilang ng mga pagkukulang at patuloy na pagkakasala ng tao ay patuloy rin niyang minamahal dahil ang tao ay mahalaga sa kaniya. Kung gayon, ang bawat isa sa atin ay inanyaan at tularan ng Diyos. Sikapin natin na mahalin ang ating kapwa dahil dito ang palatandaan ng pagmamahal natin sa Diyos na lumikha. Maraming salamat.